Ang tanong ko po ay, madalas sabihin sa mga magulang sa mga programang tarbiyat na dapat silang pumili ng mabubuting kaibigan para sa kanilang mga anak. Pero paano po kung ang mga batang nais na kaibiganin ng aming mga magulang ay ayaw namang makipagkaibigan sa amin? Ano po ang payo ni Jesus sa ganitong sitwasyon? Sige, anong baitang mo na? Grade 10 po, Huzur. Okay. Ano ang sinasabi ng mga magulang mo? Kanino ka dapat makipagkaibigan ayon sa kanila? Sa mga mabubuting bata po, Huzur. At sino ang mga mabubuting bata? Yung mga nagsasala ng 5 beses sa isang araw, Huzur. Sa paaralan mo, hindi naman lahat ng estudyante ay Muslim, tama? May mga Kristiyano at may mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Paano sila magsasala? Kung ang mga batayan mo lang sa pagpili ng kaibigan ay ang nagsasala, baka wala kang kaibiganin sa paaralan. Ang ibig sabihin talaga ng mabubuting bata ay ang mga batang Ahmadi ay dapat maging mabubuting bata. Okay? Yan ang responsibilidad ng Leznay Maila at ng mga Nasirat Sekretary na tarbiyahin ang mga batang babae ng maayos. Ang mabuting batang babae ay yung mula sa pagkabata, mula 7 taong gulang pa lang ay natuturuan na ng reliyosong kaalaman. Dapat nilang sundin ang mga utos ng Allah Ta'ala at ipakita ito sa kanilang kilos. Sinabi ng Allah Ta'ala na sa edad na 7, dapat nang hikayatin ng mga bata na magsala. At pagdating ng edad na 10, pwedeng maging mas mahigpit ang mga magulang sa pagsasabing dapat silang magsala. Kaya tungkulin ito ng mga magulang ng Lajna at Nasirat at pati na rin ang Khuddamul Ahmadiyya at ng mga ama na ipaalala ito sa kanilang mga anak. Kung mga babae lang ang tinuturuan ng ganito at hindi ang mga lalaki, ang mga babae ay magtatanong, bakit hindi niyo rin sinasabihan ng mga lalaki? Special ba sila? Bakit parang may paboritismo? May mga magulang na mas pinapaboran ang anak na lalaki, binibigyan ng gusto nila. Pero kapag ang anak na babae ang humiling, hindi binibigyan. Yun ay hindi patas at diskriminasyon at hindi dapat ganoon. Naintindihan? Kaya tungkulin ng matatanda na turuan at tarbiyahin ang mga bata para gawin nila ang tama. Kapag kontento ang isang bata sa kanyang tahanan at kapaligiran, ang unang mga kaibigan niya ay ang kanyang mga kapatid at magulang. Sa mga event ng jamaat, halimbawa, mga meeting at pagtitipon, makakahanap ka rin ng mabubuting kaibigan roon. Hindi ka naman pwedeng pumunta sa bahay ng kaibigan mo araw-araw, di ba? Malayo rin ang mga bahay nila. Hindi mo rin pwedeng sabihin, Mama, hatid mo ako sa bahay ng kaibigan ko. Sa Netherlands, uso ang pagbibisikleta, pero hindi ka pwedeng basta na lang magbisikleta at sabihin pupunta ka sa bahay ng kaibigan mo. Mag-aalala ang magulang mo dahil maaaring delikado ito. Kaya hindi palaging pwedeng gawin yon. At sa paaralan, hindi naman lahat ay may relihiyon. May mga hindi naniniwala sa Diyos, kaya sa paaralan, dapat mong hanapin ang mga batang may magandang asal. Yung hindi nagsisinungaling, yung hindi nanonood ng malalaswang palabas sa internet, yung hindi bastos magsalita. May mga batang ganito, kahit na sila ay hindi Muslim, Kristiyano o walang relihiyon. May mga magulang na kahit di Muslim, gusto pa rin turuan ng kanilang mga anak ng tamang asal. At kapag nakikita nila na natututo ang anak nila ng kabutihan mula sa iyo, gugustuhin nilang makipagkaibigan sa iyo. Kaya yan ang dapat mong hanapin. Ang pamantayan ng mabuting kaibigan ay maaaring magkaiba depende sa sitwasyon, kapaligiran at lugar. Kaya hanapin ang mabuting bata ayon sa sitwasyon. Hindi kailangan na sila ay nagsasala agad. Sabihin mo sa magulang mo, wala pong nagsasala sa paaralan ko. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang sarili mo sa mundo. Kailangan mo ring makisalamuha. Kapag nakikipagkaibigan ka sa mga taong may mabuting asal at wika, sa kalaunan, tatanungin ka nila tungkol sa sarili mo. Doon mo may papaliwanag na ikaw ay isang Muslim Ahmadi. Sabihin mo sa kanila ang mga turo ng Islam
sambahin ang Allah, igalang ang magulang, maging mabuti sa kapwa, magbigay ng sadaka, tulungan ang mahihirap, maging matapat, huwag magsinungaling, magsikap sa pag-aaral at trabaho, at maging mabuting mamamayan ng bansa. Kapag narinig ng ibang bata ang mga sinasabi mo, iisipin nila, ay mabait at magalang ang batang ito. Gusto nilang makipagkaibigan sa iyo at isinasalaysay nila ito sa kanilang mga magulang. Sa ganitong paraan, maging ang mga magulang nila ay tatanggap sa iyo bilang kaibigan ng kanilang anak. Maaari mong isama ang mga magulang mo kung ang mga kaibigan mong ito ay may mabuting pamilya rin. Ganyan mabubuo ang tunay at mabuting pagkakaibigan. Hindi sapat na ang mga magulang ay basta na lang magsabing magipagkaibigan ka sa mabuting bata. Pwede mong sabihin, o sige po mama at papa, kayo po ang maghanap para sa akin. Pero sa totoo, kailangan mo ring pag-aralan ang sitwasyon at maging praktikal. Kausapin ang mga magulang mo ng maayos at ipaliwanag ang kalagayan sa paaralan. Kung may mga batang nanonood ng malalaswang palabas at mga bastos ang sinasabi sa paaralan, iwasan mo sila. Sabi ng Allah Ta'ala sa Quran, iwasan ang mga walang saysay na bagay, mapamaliit man o malalaki. Dapat nating iwasan ang lahat ng walang kabuluhan at hindi kapaki-pakinabang. Jazakallahu khair.